Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is this Infinix Hot 40i. So yun. Ito nga po pala yung mga kasama niya sa box just in case na curious kayo. So kung interesado na kayo, let's start. So sa price muna tayo. Currently 4,600 po siya sa February sale. Pero ang alam ko regular price nito is around 5,000 pesos. So yun. Yung possible makuha nyo na mas mababa, possible na 4,100. Depende yan. Pagalingan na lang sa voucher. So yan po yung price tag niya. So klaruin lang natin yung part na yun. And then sa specs naman, ito naman po yung specs ni Hot 40i. Ito po ay currently running on Android 13. Yes, XOS 13 po ito. Ang chipset po niya is Unisoc T606, 12 nanometer po yan of course. And Mali G57 MP1, single core lang po yung GPU. Octa-core po siya na CPU, okay? 8GB, 128GB ang storage nito. Yes, ito po yung 4,600 na nakita nyo. Yung 8GB, 128GB na storage, okay? And yung storage po niya is eMMC, okay? Yun. Malinaw. So yun na yung specs for your expectations o kung ano yung ina-expect nyo rito sa unit na to. Diretso na tayo ngayon sa totoong review. Okay? Pause nyo na lang tong video kung gusto nyo pang basahin yung ibang part ng specs. So una-una, sa build and design po muna tayo. So as you can see, napaka-basic na po actually, napaka-generic na po siya at this point. Pero okay lang, ito yung generic na gustong-gusto ko naman kasi ang ganda lang, wala masyadong arte, cellphone na cellphone niya. Ganun lang ako hindi ako masyadong mahilig sa masyadong magarbo unless ganun ka-appealing talaga ang dating niya kung maraming detail. But this one, okay na okay to. And ito katat camera, bump po. Ang yabang naman iPhone na dilaw. Wala, napansin ko lang. And then of course, meron tayong ditong Infinix branding na hindi masyadong halata. And sa taas, wala po tayong nakalagay dito. Yes, ito po ay plastic frame, plastic back, and glass. Siyempre yung pinaka screen niya. And then sa kaliwa, nandito po yung kanyang SIM tray. Sa SIM tray po niya is may dedicated po siya na micro SD card slot and dalawang nano SIM card. And of course, pwede nyo pong gamitan dito dito SIM card. Yeah, pwede naman. Gumagana naman po rito. And then sa pinakababa, nandito po ang kanyang headphone jack, the main microphone, the USB Type-C 2.0, and the main speaker. Actually, single speaker lang naman yun. So mamaya paparinig ko sa inyo yan. And then dito naman sa kanan is yung kanyang power button na fingerprint and then the volume rocker. So yeah, basic design, flat edge, sakto lang yung bigat niya, not bad. So yun lang yan. And of course, the fingerprint, pakita ko na sa inyo mabilis. Okay naman siya most of the time. Parang may mga palya minsan. Siguro mga 9 out of 10 okay naman siya. Hindi naman siya pumapalya so far sa ginagamit ko na magti 3 weeks na yata ngayon sa akin to ginagamit ko. Side mounted fingerprint, okay naman. In terms of design naman, since most Pinoy naman ginagamitan lang naman ito ng jelly case, so okay lang din yan kahit na plain lang yung design niya. Alright? And then lipat tayo sa display. Sa display, meron tayong 6.56-inch HD+. Yes, 720p lang po ito, pero ito po ay kaya niya hanggang 90Hz screen refresh rate. Nakikita nyo? Yo, 90Hz screen refresh rate. IPS LCD lang po ito, of course. And 480 nits po yung kanyang brightness. Yes, tinry natin siya sa labas and actually ginamit ko rin siya sa pagdadrive. Ginamit ko yung kanyang GPS. Okay naman yung kanyang brightness, makikita nyo naman. Yung nga lang, dahil 480 nits, medyo challenging ng bahagya. Pero nakikita pa rin naman, it's just medyo challenging lang yung kanyang brightness pag tanghaling tapat. But of course, siyempre, pag madilim yung room, nasa loob lang naman kayo ng bahay, okay lang yung brightness niya. Sa tanghaling tapat lang, medyo challenging lang ng konti na makita siya. Medyo dark, okay? But still, usable. Sa multitouch naman, supported po niya hanggang 5 lang. 5 daliri lang nang sabay-sabay ang kaya niya support. So sa mga multiple fingers yan, hanggang 5 lang po ang kaya nito. Lalo yung mga naglalaro ng Call of Duty Mobile at hanggang 5 lang po. Malinaw? Okay? Pero in fairness, nagtaka ako sa kanya. Sa touch sampling rate niya, kaya niya hanggang 200. From 200 touch sampling rate to 1,000 touch sampling rate. Depende for some reason. Nakakachamba ako minsan ng 1,000 touch sampling rate sa kanya. So for some reason, good yung touch sampling rate niya. Pero mahina yung kanyang GPU. Single core lang po kasi GPU ng T606. Unisoc T606 is talagang hindi naman build for gaming. Mamaya papakita ko rin sa inyo yun. Widevine level 3 po. Ibig sabihin, kung manonood kayo ng Netflix dito, 480p ang pinaka-highest lang na streaming video resolution lang. 480p, that's standard lang na quality. Okay? Still makakapanood pa rin naman kayo dito ng Netflix. Kung ganda naman ang kanyang display, actually, okay na okay siya. For a 4,600 pesos na price tag, actually maganda yung kulay na kaya niya ibigay. Ipakita sa inyo. So, hindi siya dull, kagaya ng ibang mga na-try ko na before na Infinix. Buhay naman ang kulay dito for some reason. Maganda yung timpla. And meron tayong konting nakikita ang pagka-boost ng kulay niya. So, colorful pa rin naman siya sa paningin ko. At least sa paningin ko. And maybe nakikita nyo rin naman yun sa screen yan. Nakikita nyo yung sample natin. So, maganda rin. Buhay na buhay yung kulay. So, solid po rito
manood kahit pa paano. Pwede na. And of course, take note lang natin, punch hole, and hindi po symmetrical yung kanyang display. Medyo makapal lang ng konti sa baba, which is very common naman po sa mga budget smartphone ngayon. And lipat naman tayo sa audio. Sa audio po is, ito na lang po muna, paparinig ko muna sa inyo. What's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diaryo para sa ulo ng mga balita sa Yugatech Infinix Smart 8 Pro. This is the Pro version now official. So single speaker lang po talaga siya. And kapag naglalaro ka, of course, dahil single speaker lang, pag naglalaro ka, most of the time natatakpan ko siya. So hanggat maaari, pag naalala ko lang is tinatanggal ko yung daliri ko doon kasi hindi ko na marinig kung nagbabaril na ba o hindi. And of course, ang downside ng pagkakaroon ng single speaker lang, wala di sa kaliwa, is kapag naglalaro ka ng katulad ng Call of Duty Mobile or ng Firelight na mga games, hindi mo alam kung sa kaliwa o kanan nang gagaling yung kalaban. So, uhulaan mo na lang kung saan nagbabarilan, sa may lumilipad ng mga bala, doon ka na lang pupunta. So, yun yung disadvantage ng mga single speaker ng mga smartphone. And when it comes to quality naman, actually, nakukulangan ako sa kanya. Very weak po yung kanyang loudness kahit nasa max volume. So, sa loob ng bahay, okay po siya. Very usable po. Wag nasa loob lang kayo ng bahay, hindi ganun kaingay. Pero once na nasa kali na kayo, medyo maingay na may mga sakyan, medyo mahirap na po siya marinig. So, yun. May kahinaan po yung kanyang max loudness. So, yun. Just be aware lang po na kapag bibili nyo ito, huwag po masyado mataas ang inyong expectation. Ito ay nasa 4,600 to 5,000 pesos lang na price tag. Napaalala ko lang sa inyo kasi minsan yung iba sa inyo, unrealistic. Masyadong unrealistic kung mag-expect sa price tag na 5,000 pababa. Again, single speaker, hindi ganun kalakas. Goods lang pang kwarto or loob ng bahay. Okay? Ngayon, lipat naman tayo sa connectivity. So, ito ay 4G LTE, of course. May VoLTE support din, of course. Understood na yun. Automatic naman sa lahat ng Infinix smartphone supported niyang VoLTE at dito SIM card. And of course, meron din itong 5 GHz Wi-Fi. Yeah. Pero, tinest ko nga siya, even sa 5 GHz Wi-Fi. 5 GHz Wi-Fi na po ito na test, ha. Mahina po siya. Hindi niya ma-max out yung 500 Mbps ko, which is expected ko na rin naman actually sa kanya. Kasi yung mga before din na mga chipset na T6, Unisoc T606, din talaga nila na ma-max out ang full potential ng internet ko. So, mahina po yung sagap niya, ika nga. Pero hindi naman sobrang hina. May kahinaan lang talaga. And even sa 4G LTE na ginamit natin, may kahinaan din po yung sagap niya. So, yes, not really best for kung gusto nyo ng stable at saka malakas sumagap na internet. I cannot recommend this para sa ganong sitwasyon. Nakakasagap, good siguro to for minor video call, konting YouTube. Pero expect nyo magkakaroon ng random buffering dito. So, yun. 5 GHz na yun eh. Nahihirapan pa siya. And lakas-lakas na signal ko rito sa 5 GHz. Bihira po dito sa room ko na hindi makasagap ng maayos ng 5 GHz. But this one, hindi niya na ma-max out yun. So, just for your awareness lang, again, kung bibili nyo ito, si 4,600 to 5,000 pesos na price range. Meron din po itong FM radio, Wow FM, and Bluetooth 5.0 lang po ito. That means, ang kaya lang po nito is SBC na codec hanggang aptX HD only. Hindi niya po kaya yung lossless at saka yung adaptive. So, HD only, at least pwede naman kahit paano. So, SBC, ang pinaka-common nyo na makukuha rito na quality ng sound using TWS or any Bluetooth audio device. Okay? And of course, supported din ito sa USB Type-C ang OTG. Ayan. May switch naman tayo. Dito lang yan settings, under settings, more connections, and then sa baba, OTG. So, meron po tayong OTG support dito. Just in case lang na hinahanap nyo yun. And finally, sa GPS, ang accuracy niya lang po sa GPS is around 6 to 7 meters. Naglalaro po siya doon. 6 to 7 meters. So, nasa below average siya kasi ang average natin is 5 dapat. So, below average yung 6 to 7 meters. Makakarating ka pa rin naman po sa patutunguhan mo na destination. It's just that expect mo na medyo sumasala lang siguro ng konti yung pinaka-pinpoint. So, yun, 6 to 7 meters accuracy sa GPS. Okay? Yan, base sa test natin. And ginamit ko na rin naman to sa labas sa biyahe actually. Medyo may mga kalye lang na lalo pag maliit yung kalsada, medyo, malilito ka ng bahagya.
Ngayon, lipat naman tayo sa camera. Sa main camera po niya, meron po siyang 50 megapixel wide rear camera plus meron siyang isang basurang camera doon na 0.8 lang. Wala pong silbi yun doon. Takpan natin yung isa. Ayan. So, try natin kung magbabago ba. Lipat tayo ng portrait, lipat tayo ng super night, beauty. Walang nababago po sa kuha ng smartphone kahit takpan natin yan. That means wala pong silbi itong camera na to. Okay? And kung gusto nyo, try pa natin sa macro. Kung nagdududa pa kayo, asa may macro dito. O, wala na palang macro, tinanggal na nila yung macro. Yeah, wala. Tinanggal nila yung macro. Wala po yung silbi. Okay? And sa front naman, meron po tayong 32 megapixel na camera. Yan. 32 megapixel po yan in fairness. And ito naman po ang translation or ang result na result ng mga kuha niya. Okay? Most of the time, okay naman. Very usable. Wala pong tapo naman dito. Hindi naman siya basically potato cam. Maganda pa rin naman and social media ready na. Pwede nyo na idiretso sa social media. Yung mga konting softening lang na makikita nyo doon. Tapos yung minsan, pumapala yung dynamic range plus yung kanyang exposure. Pero overall, usable na po ito and sakto lang din naman sa kanyang price, which is dapat naman talaga nating tingnan muna yung price bago tayo magreklamo, which is sakto-sakto lang talaga sa kanyang 4,600 to 5,000 price tag. Okay, sa video naman, so ito yung kanyang rear camera, 1080p at 30 fps lang po, both front and back camera. So ito yung makukuha yung quality, wala po tayong image stabilization, either OIS or EIS, wala po ba. So, naglalakad po tayo. Kamusta naman po yung mic and kamusta yung quality habang naglalakad. So, expect natin mauga. Wala namang EIS. Pero, kung titigil tayo and panning lang siguro gagawin natin, okay naman, di ba? Hindi rin high exposure yung langit. So, acceptable. Very acceptable naman. Tingin ko. Kailangan na lang siguro, huwag na lang gamitin to masyado. Kung medyo moving yung kuha. But, overall, for the price, acceptable na to. Acceptable. Nothing impressive. Acceptable na. Kamusta yung mic? So, ito po yung kanyang front camera. Ito pa po ito sa inyo. Yes, stabilization type of course. But, look at the bright side. Maganda yung kahit paano yung kanyang dynamic range and yung exposure. Hindi masyadong malala. Yeah, basically, okay na nga rin talaga. Very acceptable sa kanyang price tag. Okay ba? Both front and cam, kaya niya lang po is 1080p at 30 fps max na video recording. Wala pong OIS, of course, wala din EIS. Huwag po tayo ma-expect ng ganun sa price tag na to. Pero again, those are usable shots pa rin naman. Overall, okay lang. Pwede na to sa mga hindi naman masiselan dyan. And of course, alam nila binibili nila sa presyong 4,600 and 5,000 pesos. And lipat naman tayo ngayon sa battery. 5,000 mAh po ang battery nito ha. 5,000 mAh at meron siyang 18 watts charging. Siyempre, tinest na natin siya sa PC Mark. Dalawang test again, isang full brightness para sa mga nagtatrabaho sa labas gaya ng mga tropa nating riders at isang half brightness na test. So sa full brightness, kaya niya po 8 hours and 42 minutes. So this is above average. Good. 7 hours kasi ang average ng full brightness. Not bad. And sa half brightness, nakakuha naman tayo ng 14 hours and 27 minutes. Half brightness. So kung nagtatrabaho kayo sa loob ng office, hindi nyo kailangan ng naka full brightness ng smartphone nyo, pwede po maghapon and konti pang bukas. The next day pa kayo siguro. Provided na kayo ay mga light user ha. Pero 14 hours and 7 minutes, so very much na above average po siya. So kaya niya po full charge ang smartphone na to. Yung 18 watts charger niya, 15% to 100% in 1 hour and 15 minutes. So may katagalan ng bahagya pero as expected, mababa naman kasi 18 watts charging lang yung brick niya. Okay? And yes, wala po siyang bypass charging. Okay? Paano man naghahanap na naman dyan. Performance, lipat na tayo. Okay. So, sa Antutu score. Antutu score is 233,000 lang siya. So, mababa. As expected din sa Unisoc T606. Sobrang baba din ng GPU niya actually. Less than half sa score ng CPU. Usually dapat nasa 35,000 kapag ka CPU. Kung ano yung score ng CPU, dapat half lang nun. GPU minimum. Ito, less than half pa. So, expected na natin na medyo mamaya, papakita ko sa inyo sa gaming yung kanyang actual performance. So, yan po, at translation, mababa ang GPU or yung graphics niya na hardware, na may kinalaman sa hardware, ang score. Okay? So, Genshin Impact. Makitaan ko na agad kayo. So, sa Genshin Impact, default po niya is lowest, of course. Lowest graphics at 30 FPS. Pero, for some reason, gusto ko lang siyang subukan sa 60 FPS. So, lowest graphics, pero 60 FPS.
FPS. Grabe, 48 degrees Celsius. Ang bilis. Wala pang isang minuto yata, 48 degrees Celsius agad. Very quick to. Ang ginawa ko after some time, bumalik tayo sa 30 FPS. So, lowest ulit. Balik tayo sa lowest graphics, pero 30 FPS na lang ulit. So, pero nag-stable naman siya in fairness sa 25 to 30 FPS. So, yeah, medyo bumabagsak siya. Pero, ang temperature, ganun pa rin. 47 to 48 degrees Celsius. Bumaba lang siya ng isang digit, 47. So, technically, overheating pa rin. So, not recommended for Genshin Impact agad. Okay? Malinaw lang. Gusto ko lang linawin yun na ang expectation, hindi po siya goods for Genshin Impact. Lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. So, sinet natin ang settings niya sa medium graphics lang and high FPS, ha? Nung naglalaro na ako, my God, super sluggish. Sluggish talaga. Kasi parang, kita nyo yung delay nung pindot ko, yung paglingon-lingon ko. Grabe yung delay. Nagda-drop po siya sa 20 to 40 FPS. Pakita ko na din siguro sa inyo yung actual na nakita natin. Look at that drop of FPS. So nag-average lang siya sa 37 FPS pero may mga drop talaga tayo na malalalim. So sluggish po talaga siya sa Call of Duty Mobile. Yan po ang record ng FPS niya. And even if lumipat tayo sa low graphics tapos hinay ko na lang yung FPS, 20 to 30 FPS pa rin ang nakuha natin. 45 to 46 degrees Celsius. So mainit pa rin po siya, nag-overheat siya. And that's just one game. One game lang. Lipat naman tayo sa Mobile Legends. Ito naman magaan-gaan na siguro to. Kayang-kaya niya na. Well, sinet natin siya sa super FPS and ultra graphics. Yun na yung max niya kasi. In fairness naman, credit kay Unisoc T606, kayang-kaya naman niya ang ML. Stable siya sa 45 to 70 FPS. Yes, may fluctuation ng konti pero hindi ko siya nakitaan na nag-frame drop. So yeah, medyo mataas, kita nyo. Compared kanina na dito lang sa kalahati sa Call of Duty Mobile. But this one, mataas-taas. So nag-average naman tayo sa 57 FPS. Yes. So yun yung graphs niya. So may nag-drop lang sa umpisa and then sa dulo pero during gameplay nag-i-stable tayo around 57 to 60 FPS yan eh. And temperature, in case na curious kayo, 45 to 46 degrees Celsius pangalan din. So medyo nag-overheat pa rin siya but the performance at least medyo stable ng konti pero overall yeah, overheating pa rin and that's bad actually sa battery in the long run. Sa PUBG Mobile naman, default po niya is HD graphics and high FPS. Hindi ko na po binago doon. And nung nilaro natin, nag-average po siya around 24 FPS lang. Pero in fairness naman, nagpa-fluctuate siya some reason to 50 to 60 FPS pag walang masyadong nangyayari. And the temperature, bagsak ng 43 degrees Celsius naman kahit paano. Pero overheating pa rin yan kasi nag-43 eh. But better than the rest of the games na even sa Mobile Legends. Mas okay rito. And okay din naman actually yung movement. And of course, syempre, hindi natin test ang mabigat naman sa shooting game. Si Farlight 84. Ang default po niya is minimal. As in yung lowest talaga na setting. Minimal and medium FPS. Pero syempre, hindi tayo papayag na medium FPS lang yan. Sinagad ko pa rin siya sa extreme FPS. In fairness, stable naman siya around 60 to 80 FPS. At least yung nakikita ko. And yung temperature, bumababa siya minsan ng 42 to 43. Then bababa uli ng 42. Again, kasi minimal lang yung settings. Yung FPS lang naman ang tinaas ko. Pero yung settings, yung graphics, lowest talaga sa lowest. Okay? And to show you, ito actually. Yan. Nag-average siya ng 63 FPS dito. Like I said sa inyo. Yeah. Gyroscope, sa mga nagtatanong, may gyroscope po siya pero sobrang delay. Ayan, tingnan nyo sa screen. Delay talaga. So, hindi to very recommended kung gyroscope user kayo. Okay? Gyroscope, delay. Wala tayong magagawa doon sa part na yun. As expected na rin naman sa kanyang price tag. So, verdict. Sa 4,600 to 5,000, I guess, in a way, sulit ito sa mga hindi gamer. Kung bibili nito is hindi gamer, very much sulit ito, of course. Yung tipong gusto nyo lang ng call, text, social media, pwede na. Ano ba yung na-expect nyo sa around 5,000 pesos na smartphone? But, kung ako tatanungin, actually, mas gusto ko yata yung performance ni Infinix Smart 8. Okay? And probably, okay din siguro kung magdadagdag kayo ng 1,000 pa, around 6,000 pesos. Kay Itel P55 na siguro. No? But this one, for some reason, hindi ko siya pwedeng isabihin na mas better sa Smart 8. Parang mas gusto ko, mas maganda experience ko sa Infinix Smart 8. Yan. This one sa Hot 40i, hindi eh. Parang ito yung bastardo yata ng mga budget smartphone for some reason. Pero again, okay naman siya ito. Paano tinawag na bastardo eh. I don't know, si Smart 8 kasi 3,500 pesos lang. This one, 4,000 to 5,000 pesos. So, I'll go for Smart 8 anytime of the day. Mas sulit doon kung ako tatanungin. Okay? Kung gamer ka, iwasan nyo po ito. Kung light user lang siguro, gagamit siguro mga bata or lola, nanay, tatay nyo. Okay to. Kung ikukumpara naman to kay Spark 20, yung non-pro Spark 20, parang kagaya sila.
ni Spark 20. Parang same sila ng nakuha kong result. Hindi naman exactly same. Similar sila ng nakuha kong result kay Spark 20. Ito si Infinix 40i at saka Spark 20, parang identical sila. I believe sa problema sa overheating and so on and so forth. Yeah. This one. Ewan ko lang kung napanood nyo yung Spark 20 ko na video. Kung napanood nyo, no, may gigess nyo. Parang ganoon siya. Again, mas gugustuhin ko na lang na yung 33.5 lang ang i-ano ko sa inyo, i-recommend, si Infinix Smart 8. This one, hindi naman talaga sobrang bagsak sa... It's just that may naiisip lang ako na mas better na smartphone. So, ayun. Sa tingin nyo, sulit ba sa inyo to? Kung sulit, sabihin nyo na lang sa akin yung reason siguro sa comment section para magka-idea ako kung ano mga nakikita nyo na hindi ko nakikita naman sa nireview ko. Alright? And sa mga magaganda experience yan, pasabi na lang din sa comment section. So yan, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng video, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. So, hanggang doon na lang. This is Cotman, and this was Infinix Hot 40i. Abangan nyo na lang to sa Shopee store ko. Bebenta ko to. Siyempre, kakaltasan ko to ng malaki sa price tag. Possible, no? Yeah. Kasi mababa lang din naman kasi ito. So anyway, hanggang doon na lang. I'll talk to you again soon.